Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan po natin ay mga importante kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga TVJ and syempre ng mga dabarkads natin. So mamaya makakasama po natin ang GAT dito po sa Itbulaga. Kahapon pa lamang ay inanunsyo na po yan ng Itbulaga, no? Sabi nga dito sa TVJ na page, sama-sama tayong daleng-dale kasama ang GAT. See you tomorrow, Dabarkads. So for sure, mapapaindak po ang lahat, maging si Boss Joey dito po sa Itbulaga. Samantalang, ang makakasama naman natin dito sa GB5 ngayong Sabado ay ang mga taga Lyceum of University, Manila University of the East, Caloocan, and Pampanga College. And alamin natin kung sino po ang mag-uuwi ng 50,000 pesos. Kaya abangan natin yan mamaya mga kadabarkads. Samantalang update naman tayo tungkol dito kay Atasha Mulak. Si Atasha na lagi pong hinahanap dito po sa Itbulaga. So kagabi po dito sa Bench Body of Work Fashion Show, talaga namang rumampa po si Atasha Mulak kasama po ang kanyang kambal na si Andres Mulak. Grabe nga po ang sigawan ng mga taong ando doon. Grabe yung suportang binigay po nila kay Atasha Mulak. And nakita ko nga po yung pagrampa nitong si Atasha Mulak, and talaga namang nag-level up ang husay ni Atasha. Tapos yung katawan niya, sobrang sexy mga kadabarkads. Ganon din syempre si Andres Mulak. Sobrang hot niya na ibinida ang kanyang katawan and syempre ang kanyang forma, suot ang product ng Bench. Hindi lamang po sila Atasha, Andres ang ando doon, mga naglalakihan pong artista at mga dabarkads na din natin, katulad po ni Alden Richards at ang iba pa pong mga artista. Kaya naman congratulations sa mga dabarkads natin na kalahok dito po sa Bench Body of Work Fashion Show. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ganap kay Tito Sotto. So kahapon kasama po ang kanyang alyansa, nandirito po sila sa 13 Martires, Cavite, and talaga namang dumagsa po ang mga tao doon. Ipapakita ko na lamang po sa mga screening nyo kung gaano kadami ang mga sumusuporta dito po sa alyansang kinakabilangan po ni Tito Sotto. And speaking of Tito Sotto, bago nga po siya lumahok dito po sa kanilang kampanya na ginanap sa Cavite, nagbigay po siya ng statement tungkol sa katanungan po na mga ngampanya daw po ba sila dito po sa Mindanao na baluarte po ng mga Duterte. At ito po ang naging pahayag ni Tito Sotto. Walang nakikitang dahilan si dating Senate President Tito Sotto para hindi matuloy ang pangangampanya ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Mindanao. Sa kabila ng mga haka-haka kasunod ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binigyang diin ng senatorial candidate ang tanging hangarin ng administration slate na ipaalam lamang sa Mindanao ang kanilang track record at mga plataforma para sa halalan 2025. Sa ngayon, wala pa daw pong schedule ang alyansa para sa susunod na campaign rally sa Mindanao. So labas na po kasi si Tito Sotto doon, and itong mga kinakampanya po ng administrasyong Marcos. And kung ano man po yung kaguluhan nila dyan, labas na po si Tito Sotto at yung iba pang alyansa kabilang dito sa bagong Pilipinas. And speaking of Tito Sotto, ito nga po at nabigay din po sila ng mga t-shirt na may tatak po na Sotto. Samantalang may nabasa ako mga kadabarkads tungkol po dito sa post ng isang page tungkol kay Tito Sotto at sa isang dabarkads. So sabi po dito, chika daw sa kanyang, Ay Sigera and avid Duterte supporters through the Dinyos is no longer joining Tito Sotto's sorties with ABP? Question mark, hindi pa sigurado, no? Pero sabi dito, hindi na daw po join or aaklas na lang itong si Dabarkads ay Sigera dito po sa
grupo ni Tito Soto. Pero hindi pa yun sure mga Kadaber Cats. At isa pa, kung totoo man nga ito mga Kadaber Cats, wala namang issue doon kasi meron tayong mga politics, meron tayong mga politiko na sinusuportahan talaga. And hindi naman ibig sabihin na kaiba kalaban yung politikong sinusuportahan mo, ng politikong sinusuportahan ko, magkaaway na tayo. Hindi po ganon mga Kadaber Cats. Yung iba po kasi pag nalaman na maka-Duterte ka, aayawan ka na po nila. 'Di ba? Ganyan po kalala. Pag nalaman na BBM ka, ayawan ka na nila. 'Di ba? Dapat hindi ganon yung mindset. Kasi nasa isang bansa lang tayo at ang gusto lang natin ay kapayapaan, yung ikakaunlad po ng ating bayan. Pero bakit ganito? 'Di ba? Parang nagtatalo, nag-aaway-away lahat dahil sa mga politikong sinusuportahan. Bansa po natin ang concern dito at hindi po yung mga personalidad na politiko na pinagtatanggol natin. Bansa ang ipagtanggol natin. Yung iba po kasi parang ang babaw lang nila, no? Ang babaw po ng kanilang kaisipan. Ewan ko ba? Basta tayo mga Kadaber Cats, iba-iba man tayo ng sinusuportahan, wala po akong panghimasok dyan, unlike sa iba. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po na statement ng kampo ni Bossing Vic Soto laban dito sa inilabas po ng RTC or ng korte, sa desisyon po ng korte. Sabi po dito, sinubukan ng PEP Troika na hinga ng reaksyon si Vic Soto kaugnay sa pag-akyat sa korte ng reklamo niyang cyber libel laban sa direktor na si Daryl Yap. Pinakiusapan kami kung pwedeng sa legal team na lang daw kami humingi ng statement. Nagpadala naman sila ng statement mula sa tanggapan ng legal counsel ni Vic na si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Sabi dito, narito ang kabuang statement ng kampo ng TV host komedya. Nagpapasalamat kami sa kagalang-galang na hukuman dahil nag-issue ito ng warrant of arrest laban kay Mr. Daryl Yap. Ibig sabihin ay sinuri ng hukuman ang kasong cyber libel na isinampa ng piskal at nakita nito na may probable cause o may basihan ang idinulog na reklamo ni Mr. Vic Soto laban kay Daryl Yap. Nagpiyansa na si Mr. Yap para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Naniniwala kami na magiging patas at papanuri ang hukuman. Our justice system is working and we will continue to trust in the system. We believe that justice will soon be served. In the meantime, we cannot comment on the merits of the case. We respect the court and we trust that it will render a fair decision. Maraming salamat po. So parang inabangan daw po ng kampo ni Daryl Yap ang pagbaba ng warrant of arrest kaya kagad siyang nakapag-post bail ng 20,000 pesos or else baka dakipin na lamang siya pag di po siya nagpakita sa korte. So paano mga Kadaber Cats, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.